Hey, kumusta kayo? Ready na ba kayo para sa isang super exciting na adventure? Kasi ngayon pag-uusapan natin ang isang napakatapang na lalaki. Ang pangalan niya si Abraham. Okay, imagine niyo to, ha? Paano kung bigla na lang may nagsabi sa inyo, "O, iwan mo na lahat ng gamit mo, yung bahay niyo, mga kaibigan mo, lahat, kasi lilipat na kayo." At ang malupit, hindi mo man lang alam kung saan. Nakakakaba, di ba? Well, yan mismo ang nangyari sa bida natin ngayon, si Abraham. Nagsimula ang lahat-lahat nung unang-unang panahon sa isang lugar na medyo iba sa nakasanayan natin. Kasi alam nyo, sa panahon niya, halos lahat ng tao sa paligid niya, pati pamilya niya, iba yung sinasamba. Parang mga rebulto, mga Diyos-Diyosan. Pero si Abraham, iba siya. Stick to one siya sa iisang tunay na Diyos, kahit pa parang siya na lang mag-isa, di siya sumugo sa paniniwala niya. At dahil nga sa super special na katapatan niya, mayroon ding super special na mission ang Diyos para sa kanya. Isang mission na, naku, babaguhin talaga ang buong buhay niya forever. So ang sabi ng Diyos sa kanya, Abraham, kailangan mong umalis sa bayan mo, iwanan mo na ang mga kamag-anak mo, yung bahay ng tatay mo, at pumunta ka sa isang lugar na ako lang ang magtuturo sa'yo. Grabe, ang hirap naman nun, di ba? Parang, saan po ako pupunta? Pero wala, basta yun ang utos. Pero teka, may kapalit. Hindi lang basta-basta utos. Nangako ang Diyos ng isang bagay na napakalaki. Sabi niya, gagawin niyang isang malaking bansa ang pamilya ni Abraham. At hindi lang yon, lahat daw ng tao sa buong mundo pagpapalain dahil sa kanya. Wow, yun ang malupit na deal, pero kailangan muna niyang magtiwala. So, tingnan niyo to. Dati may tahanan siya. Ngayon, sa tolda na lang sila titira. Dati kasama niya pamilya at mga kaibigan. Ngayon, mga hindi niya kilala. Mula sa komportabling buhay, papunta sa sa kung anong naghihintay sa kanya. Ang laki ng sakripisyo, no? Para lang sa isang pangako. So anong ginawa ni Abraham? Nagreklamo ba siya? Hindi. Sumunod siya agad. Nag-impake sila, sinama niya ang asawa niyang si Sarah, yung pamangkin niyang si Lot, pati lahat ng mga katulong nila. Ayan na, simula na ang kanilang super epic na road trip. Ang galing talaga, no? Isipin niyo, umalis siya nang hindi man lang alam kung saan siya pupunta. Walang Google Maps, walang Waze, wala. Ang tanging dala niya ay yung tiwala niya sa Diyos. Yun mismo ang tinatawag na tunay na pananampalataya. Yung kahit hindi mo nakikita, naniniwala ka pa rin. So, akala nyo ba happy ending na? Ay hindi pa. Nagsisimula pa lang ang mga challenges. Kasi pagdating niya doon sa sinasabing bagong lupain, may mga bagong problema agad na sasalubong sa kanya. Okay, so problema number 1. Pagdating nila doon sa Canaan, yung tinatawag na lupang pangako, anong nadatnan nila? May mga nakatira na pala, at yung mga tribo doon, iba rin yung sinasamba nilang mga Diyos. So, paano na yan? Paano sila magsisimula? At kung hindi pa sapat yon, problema number 2, biglang nagkaroon ng matinding taggutom. Yung mga damo na tuyo, walang makain yung mga tao, pati yung mga alaga nilang hayop. Naku po, isa na namang napakalaking pagsubok to para kay Abraham. Okay, sandali. Kung kayo yung nasa sitwasyon ni Abraham, ano kaya ang gagawin nyo? After iwanan lahat, eto pa yung dadatnan mo. Magagalit ka ba? Magrereklamo ka? O magtitiwala ka pa rin? Mahirap na tanong yan, no? Well, dahil nga sa gutom, kailangan nilang gumawa ng paraan. Kaya nagdesisyon si Abraham na, okay, punta muna tayo sa Ehipto. Doon siguro may pagkain. Pero hindi niya alam na doon may isa na namang malaking test na nag-aabang para sa kanya. So dito natin makikita na si Abraham kahit na bayani siya sa pananampalataya, tao pa rin siya. Natatakot din. Kasi ang asawa niyang si Sarah, napakabanda raw. At natakot si Abraham na baka pag nakita siya ng hari ng Ehipto, gustuhin siyang kunin. At para makuha siya, baka patayin siya. Nakakatakot yun, di ba? At dahil nga sa takot niya, anong ginawa niya? Nagsinungaling siya. Medyo. Sinabi niya sa hari na si Sarah, kapatid lang niya, hindi asawa. At dahil doon, anong nangyari? Ayun na nga, kinuha ng hari si Sarah para isama sa palasyo niya. Naku po, lalong lumaki ang problema. Pero kahit nagkamali si Abraham, hindi pa rin sila pinabayaan ng Diyos. Pinotektahan niya si Sarah. Paano? Nagpadala siya ng kung ano-anong sakit at problema sa palasyo ng hari.
Dahil doon, nalaman ng hari ang totoo. Siyempre, nagalit siya kay Abraham dahil sa pagsisinungaling, pero nakita rin niya na protektado sila ng isang makapangyarihang Diyos. Kaya binalik niya si Sarah at pinaalis na sila ng ligtas. Okay, so anong mga aral na pwede nating makuha dito sa buong experience ni Abraham? Unang-una, kahit hindi natin nakikita yung buong plano, kailangan lang nating magtiwala. Pangalawa, yung mga problema, hindi yan parusa. Para lang yang mga pagsubok para lalo tayong tumibay. At ito pa, kahit matakot tayo o magkamali, kaya pa rin gumawa ng paraan ng Diyos. Kasi ang pagiging bayani, hindi ibig sabihin perfect ka. Ang ibig sabihin, kahit nadadapa, tumatayo ka ulit. Parang sa video games, di ba? Kailangan mong malampasan yung mga boss fight para mag-level up at maging mas malakas. So yun ang kwento ni Abraham. Ipinapakita niya na ang mga pinakamatinding adventure sa buhay, nagsisimula lang yan sa isang simpleng pagsunod, sa isang simpleng oo. Kaya ngayon, ang tanong ko para sa inyo, kung sakaling may ipapagawa sa inyo na isang malaking adventure, ano kaya ang magbibigay sa inyo ng sapat na tapang para sabihing, game, oo, gagawin ko yan?